Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kasinungalingang pinaniniwalaan ng maraming tao? Na kailangan mo ng malaking puhunan para yumaman. Kaya maraming tao ang buong buhay naghihintay. Naghihintay ng malaking ipon. Naghihintay ng tamang panahon. Naghihintay ng investor. Pero habang naghihintay sila, may ibang tao namang nagsisimula kahit maliit lang ang hawak nilang kapital. At iyon ang malaking pagkakaiba. Dahil sa mundo ng negosyo, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi pera. Ito ay kakayahang makakita ng oportunidad na hindi nakikita ng karamihan. Tandaan mo, maraming negosyo ang nagsimula sa maliit. Pero halos walang malaking negosyo ang nagsimula ng walang unang hakbang. Kung gusto mong magkaroon ng sariling negosyo kahit limitado ang budget mo, narito ang 7 negosyong pwede mong simulan kahit maliit ang puhunan. Una, online selling. Isa ito sa pinakamagandang negosyo para sa mga nagsisimula dahil hindi mo kailangang magkaroon agad ng malaking tindahan o malaking kapital. Sa panahon ngayon, ang pinakamahalagang pwesto ng negosyo ay wala na sa mall. Nasa cellphone na ito. Habang ang iba ay gumagamit ng social media para lang manood ng videos, may mga taong ginagamit ito para kumita ng libu-libong piso araw-araw. At dito nagkakamali ang karamihan. Akala nila ang sikreto ng online selling ay ang pagkakaroon ng magandang produkto. Pero ang totoo, hindi produkto ang unang binibili ng customer. Tiwala ang una nilang binibili. Bago bumili ang isang tao, tinatanong muna niya sa isip niya, ligtas ba itong bilhin? Maganda ba ang kalidad? Mapagkakatiwalaan ba ang nagbebenta? Kaya kung gusto mong magtagumpay sa online selling, huwag lang produkto ang ibenta mo. Magbenta ka ng tiwala. Sagutin mo agad ang mga tanong ng customer. Maging tapat sa mga detalye. Ipakita ang totoong produkto at siguraduhing maayos ang serbisyo pagkatapos ng benta dahil ang isang satisfied na customer. Hindi lang isang benta ang dala, pwede siyang bumalik ng paulit-ulit at pwede pa siyang magdala ng mas marami pang customer. Isa pa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming nagsisimula. Gusto nilang magbenta ng lahat. Kung ano ang uso, yun ang ibinebenta. Kung ano ang trending, yun din ang hinahabol. Pero ang matagumpay na negosyante, hindi basta sumusunod sa trend, pinag-aaralan niya ang problema ng tao. Dahil kapag nakahanap ka ng problemang kayang mong solusyonan, hinding-hindi mawawalan ng customer ang negosyo mo. Tandaan mo, sa online selling, hindi ang may pinakamurang produkto ang laging nananalo. Madalas, ang nananalo ay ang negosyanteng marunong gumawa ng tiwala, magandang karanasan, at tunay na halaga para sa customer. Pangalawa, food business. May isang bagay na hinding-hindi mawawala sa tao, at iyon ay ang pangangailangang kumain. Kaya kahit magbago ang teknolohiya, kahit magbago ang ekonomiya, palaging may market ang pagkain. Pero bakit maraming food business ang nagsasara sa loob lamang ng ilang buwan? Dahil akala nila sapat na ang masarap na pagkain. Ang katotohanan, ang pagkain ang nagdadala ng customer sa unang pagkakataon. Pero ang serbisyo at consistency ang dahilan kung bakit sila bumabalik. Maraming negosyo ang masarap sa unang linggo. Pero paglipas ng ilang buwan, bumababa ang kalidad. Lumiliit ang serving, nagbabago ang lasa, at unti-unting nawawala ang tiwala ng customer. Sa negosyo, mas mahalaga ang consistency kaysa perfection. Mas gusto ng customer ang negosyong alam nilang pare-pareho, ang kalidad sa bawat order. Isa pang pagkakamali ng maraming nagsisimula, ginagaya nila ang lahat ng nakikitang successful. Kapag uso ang milk tea rin. Kapag uso ang fried chicken din. Pero tandaan mo, hindi ka asenso sa negosyo kung puro panggagaya lang ang alam mo. Mas mahalagang itanong mo, ano ang maibibigay kong kakaiba? Maaring mas mabilis ang serbisyo, mas malinis ang packaging, mas magalang ang pakikitungo, mas sulit ang serving, o may kakaibang recipe na matatandaan ng customer. Dahil sa negosyo, hindi sapat na mapansin ka. Kailangan may dahilan ang customer para piliin ka kaysa sa iba. At higit sa lahat, huwag mong isipin na negosyo lang ang binibenta mo. Ang tunay mong binibenta ay karanasan. Kapag masaya ang customer sa bawat order, hindi mo na kailangang gumastos ng malaki sa advertisement. Sila mismo ang magre-rekomenda ng negosyo mo sa pamilya, kaibigan at mga kakilala nila. Iyon ang isa sa pinakamakapangyarihang marketing na hindi kayang tapatan ng anumang bayad na advertisement. Pangatlo, digital services. Kung may isang negosyo na halos hindi nangangailangan ng malaking kapital sa panahon ngayon, ito ay ang digital services. Bakit? Dahil ang pangunahing puhunan mo rito ay hindi pera, kundi ang kaalaman at kakayahan. Kung marunong kang mag-video editing, graphic design, social media management, copywriting, programming, website design, virtual assistants,
o kahit simpleng paggamit ng AI tools, may negosyo ka nang pwedeng simulan. Maraming tao ang nagsasabi, wala akong puhunan. Pero ang tanong, may skill ka bang pwedeng pagkakitaan? Dahil sa digital economy, mas mahalaga na ngayon ang alam mo kaysa sa pagmamay-ari mo. Ang isang laptop o cellphone na ginagamit ng iba sa panonood ng videos, ginagamit naman ng iba para kumita ng libu-libong piso bawat buwan. At dito nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ang ordinaryong tao ay ginagamit ang internet para gumastos. Ang negosyante ay ginagamit ang internet para kumita. Isa pang kagandahan ng digital services. Wala kang inventory, wala kang bodega, wala kang produkto na maaaring masira o mapanis. Ang binebenta mo ay ang kakayahan mong lutasin ang problema ng ibang tao. At tandaan mo, mas malaki ang problema na kaya mong solusyonan, mas mataas ang halaga ng serbisyo mo. Kaya huwag mong isipin na gastos ang pag-aaral ng bagong skill. Isipin mo ito bilang investment na pwede mong pagkakitaan habang buhay. Dahil ang cellphone ay maaaring masira, ang laptop ay maaaring maluma. Pero ang skill na natutunan mo, walang makakaagaw sa'yo. Habang patuloy kang gumagaling, tumataas din ang halaga mo sa merkado. At darating ang araw na hindi ka na naghahanap ng customer. Ang customer na ang naghahanap sa'yo. Pang-apat, printing business. Maraming tao ang minamaliit ang printing business dahil iniisip nilang lumana itong negosyo. Pero ang hindi nila napapansin, habang dumarami ang maliliit na negosyo, mas lalo ring tumataas ang pangangailangan sa customized printing. Mga t-shirt, mugs, stickers, tote bags, invitations, souvenir, packaging labels, business cards, at marami pang iba. Halos bawat negosyo ay nangangailangan ng branding. At sa branding nagsisimula ang malaking oportunidad. Ang kagandahan ng printing business, pwede kang magsimula ng maliit. Hindi mo kailangang magkaroon agad ng malaking production shop. Maraming matagumpay na negosyante ang nagsimula sa pagkuha muna ng orders at pakikipag-partner sa supplier. Habang lumalaki ang customer, unti-unti nilang binibili ang sarili nilang kagamitan. Ito ang tinatawag na pagpapalago ng negosyo ng paunti-unti. Isa pang pagkakamali ng maraming nagsisimula. Akala nila produkto ang kanilang ibinebenta. Pero ang totoo, ang customer ay hindi bumibili ng simpleng mug. Binibili niya ang regalo. Hindi siya bumibili ng simpleng t-shirt. Binibili niya ang identity ng kanyang brand. Hindi siya bumibili ng sticker. Binibili niya ang paraan para mas makilala ang kanyang negosyo. Kapag naintindihan mo ang emosyon sa likod ng bawat order, mas madali mong maiintindihan kung bakit handang magbayad ang customer. At tandaan mo, sa printing business, hindi lang kalidad ang mahalaga. Mahalaga rin ang bilis, malinaw na komunikasyon, at pagtupad sa ipinangakong deadline. Dahil maraming customer ang handang magbayad ng mas mataas kung alam nilang hindi sila bibiguin. Sa negosyo, ang tiwala ang pinakamahalagang produkto. Kapag naging kilala ka, bilang taong laging maayos ang trabaho at laging tumutupad sa usapan, hindi ka na kailangang makipagpresyuhan dahil ang mga customer ay kusang babalik. At sila pa mismo ang magdadala ng panibagong negosyo para sa'yo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang printing business ay hindi lang tungkol sa pagpiprint ng produkto. Ito ay tungkol sa pagtulong sa ibang negosyo at tao na maipakita ang kanilang brand, mensahe at pagkakakilanlan. At habang tinutulungan mong lumago ang negosyo ng iba, unti-unti ring lalago ang sarili mong negosyo. Panglima, reselling business. Isa ito sa pinakamagandang negosyo para sa mga gustong magsimula pero natatakot. Gumawa ng sariling produkto. Bakit? Dahil hindi mo kailangang gumastos ng malaking halaga para sa research. Hindi mo kailangang magtayo ng sariling pabrika. Hindi mo kailangang gumawa ng produkto mula sa simula. Ang kailangan mo lang ay marunong kang pumili ng tamang produkto at tamang market. Maraming tao ang iniisip na maliit lang ang reselling business. Pero ang katotohanan, maraming malalaking negosyo ngayon ang nagsimula bilang reseller. Dahil bago ka gumawa ng sariling brand, kailangan mo munang matutunan kung paano magbenta. At iyon ang pinakamahalagang aral sa negosyo. Hindi produkto ang nagpapaunlad ng negosyo. Customer ang nagpapaunlad ng negosyo. Kaya ang unang layunin mo ay hindi agad kumita ng malaki. Ang unang layunin mo ay matutong unawain ng customer. Ano ang gusto nilang bilhin? Ano ang problema nila? Ano ang dahilan kung bakit sila bumibili? Kapag naintindihan mo ang customer, mas madali kang makakapagbenta ng kahit anong produkto. Isa pa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga reseller. Iniisip nilang presyo lang ang labanan. Kaya pababaan sila ng presyo hanggang halos wala ng tubo. Pero ang totoo, hindi lahat ng customer ay naghahanap ng pinakamura. Mas maraming customer ang naghahanap ng mapagkakatiwalaang seller. Yung mabilis sumagot, maayos kausap,
Mabilis mag-ship, at responsable kapag may naging problema. Dahil sa negosyo, mas madaling gayahin ang produkto kaysa sa magandang serbisyo. Kapag naging kilala ka bilang taong madaling kausap at mapagkakatiwalaan, babalik ang customer kahit may mas murang nagbebenta. Tandaan mo, ang reselling business ay hindi lang tungkol sa pagbili at pagbebenta. Isa itong paaralan kung saan natututuhan mo ang marketing, sales, customer service, negotiation, at tamang paghawak ng pera. Kapag naging mahusay ka sa mga ito, kahit magtayo ka ng sarili mong brand balang araw, dala mo na ang mga kasanayang magpapalago rito. Pang-anim, affiliate marketing. Ito ang isa sa mga negosyong pinakamaliit ang puhunan, pero isa rin sa pinakamadalas na hindi maintindihan ng maraming tao. Kapag narinig nila ang salitang affiliate marketing, ang unang pumapasok sa isip nila ay simpleng paglalagay lang ng link. Pero ang katotohanan, hindi ka binabayaran dahil nag-share ka ng link. Binabayaran ka dahil may tiwala ang tao sa rekomendasyon mo. At dito nagsisimula ang tunay na negosyo. Sa affiliate marketing, ang pinakamahalagang asset ay hindi ang produkto, hindi rin ang dami ng followers, kundi ang credibility. Kapag kilala kang tapat, kapag alam ng audience na hindi ka basta nagpo-promote para lang kumita, mas mataas ang posibilidad na makinig sila sa mga rekomendasyon mo. Maraming nagsisimula ang nagkakamali dahil gusto nilang ipromote ang lahat ng produkto. Kahit hindi nila ginagamit, kahit hindi nila alam ang kalidad. Ang resulta, unti-unting nawawala ang tiwala ng audience. At kapag nawala ang tiwala, mahirap na itong ibalik. Mas magandang magrekomenda ng kakaunting produkto, pero sigurado kang may halaga ito sa tao. Dahil sa negosyo, ang pangmatagalang tiwala ay mas mahalaga kaysa panandali ang komisyon. Isa pa sa dapat mong tandaan, ang affiliate marketing ay hindi negosyo ng pagbebenta. That's ay negosyo ng pagbibigay ng halaga. Kapag tinulungan mong masolusyonan ang problema ng tao, kusang susunod ang benta. Halimbawa, kung nagtuturo ka ng tamang paghawak ng pera, natural lang na magrekomenda ka ng mga aklat, tools o serbisyo na makakatulong sa audience mo. Hindi ito pilitang pagbebenta, ito ay pagtulong. At dahil dito, mas nagiging natural ang negosyo. Sa huli, tandaan mo ito. Ang affiliate marketing ay hindi tungkol sa kung gaano karaming link ang maipapakalat mo. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming buhay ang matutulungan mo sa pamamagitan ng tamang rekomendasyon. Kapag inuna mo ang pagtulong kaysa komisyon, ang komisyon ang kusang susunod. At iyan ang mindset ng mga taong nagtatayo ng pangmatagalang negosyo. Hindi lang panandali ang kita. Pangpito, content creation. Kung may isang negosyo na halos walang limitasyon ng pwedeng marating sa panahon ngayon, ito ay ang content creation. Maraming tao ang iniisip na ang pagiging content creator ay simpleng paggawa lang ng videos. Pero ang totoo, hindi ka lang gumagawa ng content. Gumagawa ka ng audience. At kapag meron kang audience, nagkakaroon ka ng negosyo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila ang binabayaran sa content creation ay ang dami ng views. Pero ang katotohanan, ang pinakamahalagang asset ng isang content creator ay hindi views, hindi subscribers, hindi followers, kundi ang tiwala ng audience. Kapag nagtitiwala ang mga tao sa sinasabi mo, mas pinapakinggan nila ang opinion mo. Mas pinapanood nila ang mga susunod mong videos. At mas handa silang suportahan ang mga produktong inirekomenda mo. Kaya ang content creation ay hindi negosyo ng pagiging sikat. That's ay negosyo ng pagbibigay ng halaga. Bawat video na ginagawa mo ay parang empleyadong nagtatrabaho para sa'yo. Habang natutulog ka, may mga taong nanonood pa rin. Habang nasa bakasyon ka, may mga videos kang patuloy na kumikita. Habang gumagawa ka ng bagong content, yung mga lumang videos mo ay patuloy na naghahatid ng audience at income. Ito ang isa sa pinakamalaking kapangyarihan ng digital business. Hindi mo palaging ipinagpapalit ang oras mo sa pera. Unti-unti kang bumubuo ng mga digital assets na pwedeng kumita ng paulit-ulit. Ngunit tandaan mo, maraming nagsisimula sa content creation ang agad sumusuko. Bakit? Dahil sa unang mga buwan, kaunti ang views, kaunti ang subscribers. Halos walang kita. At dito nasusubok ang tunay na negosyante. Dahil ang content creation ay hindi sprint. Isa itong marathon. Hindi ang pinakamabilis ang nananalo, kundi ang pinakamatagal na hindi sumusuko. Isa pa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming content creator. Mas inuuna nila ang algorithm kaysa sa audience. Araw-araw nilang iniisip, ano kaya ang magva-viral? Pero mas magandang itanong, ano ang content na tunay na makakatulong sa mga tao? Kapag ang focus mo ay puro views, panandalian lang ang resulta. Pero kapag ang focus mo ay ang paglutas ng problema ng audience, unti-unti kang bumubuo ng isang komunidad
na magtitiwala sa iyo sa loob ng maraming taon. At tandaan mo, ang pinakamalalaking content creators sa mundo ay hindi lang kumikita sa ads. Meron silang sponsorships, affiliate marketing, sarili nilang produkto, online courses, memberships, consulting, at marami pang iba. Ibig sabihin, ang content ay simula pa lang. Ang tunay na negosyo ay ang tiwalang nabuo mo sa audience. Kaya kung gusto mong pumasok sa content creation, huwag mong habulin ang kasikatan. Habulin mo ang pagiging kapaki-pakinabang. Dahil kapag may natutulungan kang tao sa bawat video, darating ang araw na hindi mo na kailangang habulin ang audience. Ang audience na mismo ang hahanap sa'yo. At tandaan mo ito, sa panahon ngayon, ang isa sa pinakamahalagang negosyo ay hindi lang ang may tindahan, kundi ang may kakayahang makuha ang atensyon, tiwala at respeto ng mga tao. Dahil ang taong may audience ay may oportunidad na bumuo ng negosyo na kayang magtagal kahit magbago ang panahon. At maaaring ang isang video na sisimulan mo ngayon ang maging simula ng negosyong magpapabago sa buong buhay mo. Tandaan mo, halos lahat ng malaking negosyo ngayon nagsimula bilang maliit na ideya. Ang pinagkaiba lang, may mga taong piniling magsimula at may mga taong piniling maghintay. Huwag mong hintayin na maging perpekto ang sitwasyon mo. Dahil ang negosyo ay hindi nagsisimula kapag handa ka na. Nagsisimula ito kapag nagdesisyon kang kumilos. Maaaring maliit ang kapital mo ngayon, pero kung malaki ang disiplina, tamang mindset at tuloy-tuloy ang pagkatuto mo, walang makakapagsabi kung hanggang saan ka makakarating. Kung gusto mong matutunan ang business psychology, money psychology, wealth mindset, at mga estratehiyang ginagamit ng mga taong unti-unting bumubuo ng tunay na yaman, mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dahil dito, hindi lang tayo natututong kumita ng pera, natututo rin tayong bumuo ng negosyong kayang magbago ng ating buhay.